pinakamalaking kontrobersiya na pinagdaanan ni Daniel na muntik kang bumigay? Siguro itong mga binatong mga masasakit na salita kay Daniel itong mga nakaraang taon. Itong paghihiwalay nila? Yes. Oh. And nandun ka, you were very present in DJ's life. Diba? Magandang araw sa lahat. Welcome po ulit dito sa ating channel, Ang Biyahe e Komida. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe, indeed. Punta tayo sa ating topic, January 29, 2025. Carla Estrada, aminadong apektado sa breakup ng Katniel. Carla Estrada yung paghihiwalay kasi nila sa kanila ni Catherine yun eh. Inamin ni Carla Estrada na labis siyang naapektuhan sa masasakit na salitang ibinabato sa kanyang anak na si Daniel Padilla, bunsod ng paghihiwalay nila ni Catherine Bernardo. Noong November 30, 2023, sa pamamagitan ng magkahiwalay na statement, kinumpirma ni Catherine at Daniel na nagwakas na ang 11 taon nilang relasyon. Nabaling kay Daniel ang sisi sa nangyaring hiwalayan dahil nagkaroon umano ito ng lihim na relasyon sa aktres na si Andrea Brillantes na naging mitsa para kay Catherine na makipaghiwalay. Bukod pa riyan ang pagdikit ng pangalan ng aktor sa iba pang mga babae, dahilan para isipin ng marami na makailang beses niyang pinagtaksilan si Catherine. Dahil dito, kaliwat ka ng pambabatikos ang inabot ni Daniel mula sa publiko. Sa pagbisita ni Carla sa Fast Talk with Boy Abunda nitong Miyerkules, January 29, 2025, hindi na iwasang itanong sa kanya ng host na si Boy Abunda ang tungkol sa kontrobersyang kinaharapan ni Daniel dahil sa hiwalayan nila ni Catherine. Diretsahang tanong ni Boy, ano ang pinakamalaking kontrobersya na pinagdaanan ni Daniel na muntik ka ng bumigay? Sagot ni Carla, siguro itong mga ibinatong masasakit na salita kay Daniel nitong mga nagdaang taon. Ani Carla, labis siyang naapektuhan sa masasakit at below the belt na komento online sa kanyang anak. Dumating pa raw sa puntong gusto na niyang isa-isahing sagutin ang mga negatibong komento na ibinabato kay Daniel. Anya, I think yung paghihiwalay kasi nila sa kanila ni Catherine yun eh. Sila naman ang nakakaalam talaga at sila naman ang magreresolba kung ano man yung dahilan ng paghihiwalay at doon sa nangyaring hiwalayan. Pero yung salita ng tao na halos hindi mo na makain at sobrang kabastusan kung ano man ang medyo yon ang hindi ko na kinakaya. Hindi ko kinakaya na parang ikamamatay ko. Hindi ko na halos kayanin na kailangan ko nang hanapin yung mga taong ganoon magsalita at isa-isahing sagutin. Ngunit imbes na pangunahan sina Daniel at Catherine, pikit mata raw ipinaubaya ni Carla sa dalawa ang sitwasyon at minabuting hindi na lang pumatol at magsalita. Saad niya, parang ganun. But of course kinakausap kita boy, kinakausap ko yung iba nating kaibigan. Kaya ang pinakamaganda nating ginawa ay ipaubaya doon sa dalawa. Hindi ito ang unang pagkakataong nagsalita si Carla makaraang maghiwalay sina Daniel at Catherine. Noong May 11, 2024, sa YouTube vlog ng broadcast journalist na si Bernadette Sembrano, na kumusta na siya sa lagay noon ni Daniel. Ayon kay Carla, hindi niya masasagot ang tanong kung kumusta si Daniel dahil sa ina, alam daw niyang kahit papaano ay naapektuhan pa rin ang anak sa hindi matapos-tapos na pambabatikos dito nang mag-break sila ni Catherine. Panimula ni Carla, yung anak ko, pinag-usapan naman ng buong daigdig iyan, ano. At lagi kong ipinagdarasal na sana maging okay siya. But at the end of the day, yung question na kumusta yung anak ko, kumusta si Daniel lang ang tanging makakasagot ng bunon. But ako, as a mother, I always pray for the best for my son, para sa mga anak ko, hindi lang kay Daniel. And I always pray na maging better sila. Walang direktang paglilinaw si Carla kung totoong nagtaksil si Daniel kay Catherine. Pero nais daw niyang matuto ang kanyang mga anak sa kanilang mga pagkakamali at sa mga pagsubok na pinagdadaanan at daranasin pa nila. Ang mga anak na pinapatungkulan ni Carla ay ang mga kapatid ni Daniel na sina Jose Carlito, Margaret, at Carmela. Sabi niya, kasi kailangan mong magkamali para may matutunan ka at para mas maging maayos ka at mabuti kang tao after that. Nandito lang ako lagi sa likod ni DJ Palayaw ni Daniel, if ever tawagan niya ako at gusto niya akong makausap. It's an exercise for my children na hindi dapat sila agad nakatanghod sa akin tuwing meron silang problema.
Kasi ang tinuro ko sa mga anak ko, pwede tayo madapa, pwede tayo masaktan, and just learn from it. Matuto lang tayo dyan kasi hindi pwedeng tumigil ang buhay. Sinabi rin ni Carla na walang perpektong tao at lahat nagkakamali, maging anuman ang edad, estado, at katayuan nito sa buhay. Importante rin daw na marunong magpatawad ang isang tao para mabawasan ang bigat na dinadala nito sa puso. Saad ni Carla, magsisingkwenta na ako ngayon, hindi pa rin perfect ang buhay ko. Araw-araw may pagkakamali pa rin tayo. Bago ka matulog, magpatawad ka. Humingi ka ng tawad, magpatawad ka. Ipagdasal mo yung mga taong nagagalit sa iyo. Sa akin, pag sinabing, hindi naman totoo yan, ba't mo ipagdarasal? Minumura ka araw-araw sa social media, tinatawag ka ng ano-ano, pati mga anak mo nasasali, di ba? Hindi ko na problema yun. I think yung paghihiwalay kasi Nila ni Catherine, I'm sa sorry. kanila ni Catherine yun eh. Sila naman ang nakakaalam talaga at sila naman magreresolba kung ano man yung dahilan ng paghihiwalay at dun sa nangyaring hiwalayan. Pero yung salita ng tao na halos hindi mo na makain at sobrang kabastusan kung ano man ang... Medyo yon ang hindi ko na kinakaya. Hindi ko kinakaya na parang ikamamatay ko ha. Hindi ko na halos kayanin na kailangan ko ng hanapin yung mga taong ganun magsalita at isa-isahing sagutin. Parang ganun. But of course, kinakausap kita, kinakausap ko ang ating mga ibang kaibigan, kaya ang pinakamaganda nating ginawa ay ipaubaya dun sa dalawa. At yan ang atin latest showbiz chika update for today. Huwag kalimutan mag-subscribe, click the notification bell for more showbiz chika updates, like and share the video at suportahan po ang atin Facebook page. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe. Indeed. Magandang buhay sa lahat, paalam.